Hi guys, so for today, another fondant cake ang ipapakita ko, and this time, this is the biggest na nagawa ko na 1 layer fondant cake. Ayan. So ang size nito is 8 by 12 inches na cake. Ang height niya is 5 inches. So ang filling nito is meron siyang yema and chocolate dun sa may pinakagitna. And after nyan is binalot ko na siya ng chocolate. Ayan, nilalagyan ko na siya ng chocolate. So yung chocolate na nagamit ko dito is nasa 2 kilos yata na melted chocolate. Yan yung nilagay kong pinaka-cover natin. Syempre, di ba, pag gagawa tayo ng fondant, lalagyan muna natin siya ng cover na chocolate para maging stable yung ilalagay nating fondant cover. Ayan, so sa paglalagay pa lang ng chocolate, matagal tong gawin kasi papantayin mo siya ng papantayin. Actually, yung pinakita nilang design is parang simple lang naman. Pero nung ginagawa ko na yung topper, grabe ang hirap pala siyang gawin. Nakadalawang ulit ako, 3 yata, lalo na yung sa isang part. Kasi mayroon doong part na parang pamaypay ang itsura niya na nakadesign dun sa logo. So ang una kong ginawa, pinanimpis ko yung fondant. Ang akala ko kaya niyang ma-fold ng ganon-ganon. So nanood ako ng ibang vlog, paano nila ginagawa yung ganong klase ng design. Para siyang anahaw parang ganon, natutupi-tupiin. So yung iba gumamit ng gum paste. So yun, ang ginawa ko, gumawa ako ulit ng panibagong mixture ng gum paste. Saka ko siya pinanipis para maging kunwari para siyang papel ang nipis niya. Saka ko siya finold na para maging anahaw. So ganun yung nangyari, 2 beses ko siyang inulit. Ang tagal pala, parang pinagpuyatan ko na siya ng gabi. Kinabukasan ulit pa rin ang ginawa ko. Parang sabi ko sa sarili ko, aabot pa kaya ako, meron pa akong ibang gagawin. So yun nga, nung kinabukasan after nga ng work ko, kinarir ko na talaga siya, hindi na ako nagpahinga. So, tinapos ko na lang. And ito nga, yun. After may lagay yung chocolate, is nirep ko siya ng 5 minutes para maging stable. Saka ko nilagay itong final coating natin na another chocolate. Ayan. So, hindi ko na napakita. Dito is nagdalawang coat ako bago itong final na chocolate natin. Itong melted chocolate na to, ito na yung magpapakinis doon sa cake natin para mapunan yung ibang mga bako-bako, ganon. So, itong, usually kasi kapag ka naggaganas ka ng chocolate sa fondant, yung chocolate mo na compound, nilalagyan nyo ng konting water. Pero itong pinaka-final coating natin is wala ng water to. Pure chocolate na siya at titigas talaga to bago mo ilagay yung fondant. So, ganun yung ginagawa ko kapag gumagawa ako ng fondant cake. Meron siyang outer na matigas talaga para mag-stable yung fondant natin pagka nilagay na siya. Ayan, so ito, another pantay. Ayan. Pero hindi naman kailangan yung pantay-pantay kasi nga makukuberan naman ito ng fondant. Ang mahalaga lang is maiwasan natin yung may mga bako-bako, ganun sa paggawa ng fondant cake. Ayan. Alam nyo ba guys, after kong mailagay itong cover na chocolate na to, si husband na ang nagmasa nung fondant. Na-prepare ko naman na yon na dumaan na siya ng stand mixer. Na-mix ko na yung fondant. Kaya lang nga, yung pagmamasa, paglalapat, ganon, hindi na kasi kaya ng braso ko. Na-stress ako ng sobra. Feeling ko may himatay ako pagka nagmamasa ako ng fondant. Maano siya ano mo yun, makunat. Yun. Although medyo malambot naman, kaya lang parang yung puwersa ka kasi pagka naglalapat ka ng fondant. So si husband, tumulong siya sa akin pagka ganun. Ina-assist ko na lang siya na kung paano papantayin, ganun. So yun, balik tayo dito sa design. Ito yung sinasabi ko sa inyo na 2 beses ko siyang ginawa. Itong parang anahaw leaves na yan. Nung una kong ginawa is fondant made siya. Pero binago ko siya. Gumawa ako ng panibagong mixture which is ang ginamit ko na is yung gum paste. Ayan. So after nga nyan is nag-color muna ako ng brown. Naubusan din ako ng brown. Wala akong mabilhan. Kung bibili man ako ang layo, parang ipapalalamove ko, mag-additional 120 pesos ako just for that particular color. So ang ginawa ko na lang is a combination of orange and green, ayan, para mag-come up ako sa brown. So, ang sa akin naman is makukuveran naman siya ng gold, so okay lang kahit hindi brown na brown. Ang mahalaga is yung base niya medyo brown, then kukoloran mo na lang ng gold. Sa paggawa naman ng gold, gumamit ka lang ng olive oil plus
yung dust, gold dust, saka mo siya ipahid dito. So, all of the topper is prepared a day before ko ginawa itong chocolate cake na to. So, after that nga, na ma-prepare ko lahat, is eto na, naglagay na ako ng gold color dito sa pinaka-gold part ng logo natin. So, this is a cake for fraternity, sorority. And yung nag-order nito is siguro 30 years ago na siyang member nito. Parang nung college siya, ganon. So, may edad na yung umorder nito sa amin. And meron daw silang reunion and gusto niyang magpagawa ng ganitong klase ng cake, yung may design na ganito. And this is bound to Caloocan. And after nga matapos itong mga logo na to, ginawa na namin yung fondant cake. Then, nilagyan namin siya ng dark color na blue with combination of black. So yun, in-airbrush ko siya dun sa cake para makuha natin yung dark color. Then naglagay ako ng sprinkle, parang kung napanood nyo dati yung previous vlog ko kung paano ko pinatalsik yung gold doon sa ibabaw ng cake, ganun din yung ginawa ko dito. So naging baseline namin yun para yun ang gamiting sample. So after nito, ma-prepare lahat nito, is pinatuyo ko nga pala to overnight sa room namin kasi naka-AC. Dapat naka-AC siya para maging stable. And after that is, kinabukasan, nilagay ko na siya sa pinaka-cake. So 4 AM, trinabel namin to, delivery dun sa client kasi papasok din kaming mag-asawa. And eto na siya nung matapos. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!